Ang ganda ng pagbabalik sa PBA after ng mock draft, gantong content agad. Binabala ko pa namang magbago, pero ganito yung calling siguro talaga natin, maging burner account. So, titingnan natin yung latest trade sa PBA bago mismo ang PBA draft bukas. Matatanggap ng Terra Firma Jeep si Stanley Pringle, Christian Standhardinger at ang 10th pick. Samantalang ang mapupunta sa Ginebra ay si Isaac Go, Stephen Holt at ang 3rd pick. Syempre, marami pa rin magtatanggol sa trade na to. Di naman tayo nagulat na pag ito approve agad. Ang sakit sa ulo, 'di ba? Sa totoo lang, maganda naman sana kung hindi na ginalaw yung draft picks, hindi na sila nag-pick swaps. Bukas na 'yun eh. Tas talented yung draft class. After Balti and Bearfield, sobrang lakas nung makukuha nila. Grabe naman eh. Top team ka sa PBA tapos kukuha ka na ng top picks. Ha? Buti pa kami sa Converge, nag-tank para sa sarili. Ayun yung legal na pwedeng gawin eh. Yung ibang teams kasi, meron silang taga-tank. Kaya kahit mag-champion man sila, may top pick pa din. Sobrang nakaka-disrespect lang sa larangan ng sport, sa basketball. Puro business side of things na lang ba yung ipapangharang natin na argument kapag may mga ganito? Dahil kasi hindi na lang nag-expansion teams kung ganito lang din eh. Naging panira tong Terra Firma Jeep sa liga. Matutuwa ka ng isang araw, maiinis ka ng 364 days. Dati kasi, kaya medyo fair yung mga palitan kasi ano ba sources ng Ginebra before kung hindi makipag-trade ng star to star? Ngayon, meron silang Terra Firma Jeep at Northport na choices. Tingnan natin yung age gap. Si Holt at Go nasa prime years ng kanilang basketball career, 28 years old and 32 years old. Meanwhile, yung binigay ng Ginebra ay si Pringle na 37 years old at Standhardinger na 35 years old. Yes, MVP caliber yung si C-Stan. Pero ang balita pa nga, ayaw nang maglaro sa Ginebra. Kung totoo saan, pwede nga siyang mag-walk free eh. Yung magre-request ka ng release. Pero knowing them, hindi yan papayag na walang kapalit. Ang masakit pa nito, what if hindi na siputin ni Standhardinger yung Terra Firma or isang conference lang yung laruin? Fair yan! Kung mga 5 years ago nangyari yung trade, kahit sabihin natin wala pa si Holt nun. Syempre, meron pa ring mga Ginebra apologies dito sa comment section or sa mga basketball pages. Hindi yan maiiwasan kasi sila yung pinakasikat na team. Mahal nila yung team na yan. Kahit mali na, nagiging bulag sila. Magsasabi yan ng mga, sana hindi binitawan si Standhardinger. Hala, lugi naman yung Ginebra sa trade. Hala, MVP frontrunner yung nawala sa amin. Awit sa inyo mga be. Masakit lang bilang basketball fan kasi bumabalik na nga ng onti yung loob ng mga tao eh. Tapos biglang ganito na naman. Kung hindi talaga napasama yung draft picks, wala sigurong iyakang nagaganap ngayon. Excited pa tayo sa Terra Firma kung sakaling maglaro man si Standhardinger. Syempre, yung mga statement dyan ni Coach Tim Cone, medyo nakakaawa na parang aping-api yung Ginebra sa trade. Pero sa interview kay Coach Yao, sinagot lang ng what else is new. Pero, sige lang, tingnan natin. Sana maglaro si Standhardinger, tas mabuhat niya yung Terra Firma Jeep. Tapos, maging bust trade yung napunta sa Ginebra. Para walang iyakan eh, no? Well, tsaka pa lang naman natin malalaman kung fair ba yung trade or hindi kapag meron ng result. Yung ganito kasi is, initial reaction lang natin. Pero kayo ba, anong tingin nyo sa trade na to? Let me know all your thoughts in the comment section below.